The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Hello, welcome back po mga kabarangay. Kanina po katatapos lang ng ating first segment at meron tayong naiwang hanging question. Ang hanging question na yon mula po sa mga SKs. Ang tanong ni SK Chairman, Kapitan, kung siya daw ay magli-leave for a board exam, syempre mga 2 months, mawawala siya. Papayagan ho ba siya at pwede ho ba yung with pay? Yun ho ang katanungan lagi ng mga nag-aaral na mga SKs, whether kapitan or kagawad. Ay, Kags Butch, personal ko po ito. Papayagan ko po yun. Personal ko po yan. Ha? Kasi yung SK, pang 3 taon lang, ito nga, hindi ko nga alam kung ilang taon pa sila. So, mas importante sa akin yung pag-aaral eh. So, yung pag-aaral kasi, kahit di ka na SK, saka hindi naman na, ano tawag dito, mas magandang ang nakalagay sa iyong resume ay magna cum laude kaysa SK Chairman o SK Kagawad. Laging ganun ang para sa akin. Para sa akin yun opinion ko yun. Pero, pagbasihan natin yung legal na okay, ang sagot din naman talaga ay pwedeng payagan as long as merong maayos na turnover at may tatayong SK Chairman, number 1 kagawad yun. For the time being, may resolusyon yung SK na nagsasabi na si SK Chairman ay mag-aaral at magbo-board. So, kailangan niyang nakatutok, nakafocus for 2 months. At the same time, sinasabit po ito, sinusumite sa Barangay Council and sa DILG na nakakasakop sa inyong syudad. Yun po. So, kasi ang barangay officials ay may 30-day leave. Okay? Privileges kada taon. So, tignan nyo po yung aspetong yun through the DILG. Puntahan nyo yung DILG nyo, mga SK Chairman at mga SK Kagawad. Tignan nyo po at kausapin nyo kung paano ito. Pero ako, I encourage na mas tutukan nyo yung pag-aaral nyo sa akin, para sa akin. Well, para sa atin din talaga. Iba pagka may degree ka. Yes. Dala mo yan hanggang sa pagtanda mo. Ang SK naman sandali ka lang naman mabilis lang kasi ang serbisyo ka. Kahit tayo, mabilis lang yan. Yung 10 years, 3 terms. Napakabilis lang po yan. Yung window na yon after nyan, hindi mo alam kung makakabalik ka pa. So, yung pag-aaral, dala nyo po yan hanggang sa pagtanda ninyo. Correct. Okay, moving on. Kap, may natatanong sa inyo. DILG opinion muna, no? Kung pwede daw na ang papalit na outgoing na treasurera ay kamag-anak rin ng treasurera. According to DILG opinion 26, series of 2024, sinabi doon, Section 395-C, no person shall be appointed treasurer. Kung siya ay member ng sangguniang barangay at a government employee po siya at he or she is a relative of the punong barangay up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity. So yung tinatanong na yung treasurera, outgoing, papalitan ng kamag-anak niya, halimbawa anak, pwede po yun. Kasi ang pinagbabawal lang naman kamag-anak sa kapitan. Yes. Kap? Tama po. Yun yung bawal eh. Yung magkamag-anak po yung treasurero. Okay? So, kahit jowa mo yan, hindi pa kayo kasal, hindi ho pwede yun. Pero kung alimbawa, yung treasurero nyo may asawa
yung tresurero nyo nagpunta ng abroad, naiwan po yung asawa, papalitan po, okay lang mo yun. Basta hindi mo siya kamag-anak bilang punong barangay. Yeah. Sana malinaw po. At saka yun yung lagi ko sinasabi. Kasi under the law, ang pinagbabawalan naman isang sangguniang barangay member, di ba? Hindi pwede maging tresurero. Hindi ka pwede maging tresurero kung ikaw ay government employee, magdo-double compensation ka. At hindi ka pwedeng maging tresurero kung kamag-anak mo yung kapitan na nakaupo. Yes. Expressio unios exclusio alterius. Pag hindi sinabi ng batas, hindi pwede. Hindi wala. So, yung kapitan lang ang pinagbabawal, hindi mo dapat kamag-anak si kapitan. Pero kung kamag-anak mo yung dating tresurera, kamag-anak mo si kagawad, Yeah. pwede. Pwede yun. Hayaan nyo, napag-usapan na ho namin yan, pero pag laon-laon ulit, ibabalik natin yan. Yes. So, pangalawang question, Kap. Paano kung mag-file ng legal action against the barangay Lupon or the barangay Kagawad? Kailangan pa bang dumaan ito sa barangay? Circular number 14-93 dated July 15, 1993, otherwise known as the Revised Katarungan Pambarangay Law, provides na kung ang performance ng isang lupon o ng isang kagawad ang inireklamo mo, all disputes are subject to barangay conciliation pursuant to the Revised Katarungan Pambarangay Law. Dahil lang po, ha? Except kung yun nga ang sinasabi natin, no, kung performance ang pinag-usapan, pwede na kayong dumiretso any courts of law, any disputable platform, hindi na kinakailangan sa barangay. Correct. Sangayon po ba kayo doon, Kapitan? Halimbawa ako, sa tingin ko, halimbawa, sinuntok ako ng kagawad. Pwede bang hindi na ako dumiretso ng barangay? Parang naging topic natin tayo, no? Yes, naging topic natin yun. Pero ito, according to DILG, pwede ka na dumiretso sa ibang courts of law. Okay. May ganito. Bagong-bago to eh. Actually, last week, magpapa-CapDev po ako because of these kinds of questions. Lalo na pagdating sa KP. Kasi merong mga bagay na supposedly dapat pang fiscal na, pang police matter na, ibinabato pa at ibinabalik sa KP, sa Lupon. So, dyan medyo na ko na, bakit ganon? Sinuntok na nito yung bata, yung gantong child abuse na to, bakit may video? Bakit sinabi, biglang ibalik daw sa barangay? Actually, kahapon, kausap ko yung isang assistant director ng isang DILG officer sa ibang syudad at tinatanong ko nga po yan. So, na-timing po yung ganito. Na-question din. Alimbawa si Kagawad, under his performance or umaawat ng away at accidentally tinamaan ka ng whatever, yung pagsalag or something, tinamaan ka, nireklamo mo si Kagawad, Lupon ang bagsak niyan. Okay. Pero si Kagawad, nanuntok nang wala sa performance niya as tama ba ako? As kagawad, yes. Tama. Tapos, kunyari, nanaksak si Kagawad, o kaya ay namaril, pulis na yan. Police matter na yan. Doon yun na irereklamo yan sa korte. Doon na babagsak yan. So, yun lamang po. Kung may mali ako, baka siguro i-expound namin yun. Pero as far as I know, as far as the Katarungan Pambarangay, itong actually nakasulat dito sa mga pinagkuhanan, annotation, ay ganun po yung sinasabi. Yun po, Kags. Yun, maraming salamat. Isa ring madaling kasagutan dyan, anything above 5,000 yung fine sa ginawa sa'yo, dapat dumiretso sa korte. At syempre, kung criminal act yan, magtatanong ka sa abogado, okay, ang panununtok is physical injury. So, kung may kulong na 1 year, at yan ay may kulong na 1 year, halimbawa, kung nanuntok, nalampa, nakasaksak, diretso na ho sa korte yan. Kaya yan po yung mga kaso na sa ibang korte na pwede na didiretso. Kags Butch, okay, duktungan ko yung sinabi mo.
Kaya nga po medyo nalilito po kami kasi may nangyari nga recently sa barangay ko na ganyang question. Doon sa isang, hindi naman kagawad, hindi lupon. Yun nga yung child abuse na may video, na video nung staff ko, sinuntok niya yung bata. Babae rin yung sumuntok dito. Ang sabi sa amin ng piskal, dapat yan i-hear nyo pa sa lupon. Bali na yung tadyang ng bata Ano na yung, So, binababalik sa amin. So, ngayon, ang aking naisip ngayon, teka lang, magpa-CapDev ako, iimbitahin ko si piskal, iimbitahin ko si pulis, iimbitahin ko si DILG. Mag-usap-usap kayo. Ano ba talaga tama? At pag-usapan nyo kasi mahirap yung naliligaw yung mga barangay captain saka mga lupon, mga lupon natin. Mahirap yun ngayon, halos lahat binabato sa lupon, Kags Butch Pati yung 5,000, pag more than 5,000, medyo... Binabato pa rin. Binabato pa rin may ganun May utang siya sa akin. Siguro nakikita nyo yun, o nararanasan nyo ngayon lately yun. Tapos tatanggi kami, pag tumanggi kami, bakit kayo tumanggi? Sasabihin ng piskal. Yun. So, malaman nyo, magpapa-CapDev ako, capacity development kami, para at least maihatid ko rito at masabi ko sa inyo. Ayan, maraming. Abangan natin yan, Kap. Yes. Okay, third question. Pwede ba mag-grant ng honoraria o honorarium through a resolution to a barangay senior citizen, chapter presidents o HOA presidents, secretaries, at saka kung sino-sino pang mga purok leaders? Ang sinabi ng NDILG Legal Opinion Number 8, Series of 2019, ang honorarium ay binibigay lamang sa empleyado ng gobyerno. At ang honorarium hindi ibinibigay sa mga private citizens. Especially kung gagawa ka ng resolution. Pero bakit Kap nakakatanggap ng, sabihin nating, allowances ang mga halimbawa chapter presidents, HOA, inaabutan daw ni Kapitan? I think, para ligtas ka dito, pag sa resolution, huwag mong tatawaging honorarium. Tawagin mo na lang allowance. Pero I do not know kung ang legal implication yan, sapagkat you have to be in government para makareceive niyan. At kung kukunin yan lalo na kung kukunin yan sa budget ng barangay. Okay. Okay. Baka mawalan tayo ng boto dyan. Oo nga ganito po yan. Okay. Sumangguni kayo sa Commission on Audit. Pumunta kayo kung paano nyo gusto mapaboran o mabigyan doon sa pagod na ginagawa po ng trustees, senior citizens, yung mga presidente, whatever. Tignan nyo kung paano nyo pwedeng mabigyan sila ng kanilang kung ano man, pangkain or something dahil umiikot po yung mga yan. Tapos yun na lang po ang sundin nyo. Mas safe pa kayo doon. Kasi mahirap pagbasihan yung mga, baka mamali kayo ng red flag kayo ma-AOM po kayo Oo nga. Pero kasi kaya siguro lumabas yung question na yan, may nagtanong kasi. Dahil sa totoo lang, hindi ko siya sabi sa probinsya. Sa NCR kasi maraming chapter president sa mga HOAs. Yeah. Na inaabutan talaga sila Meron silang monthly. Yes. Kahit na walang ginagawa sa barangay. Alam mo, politika yan political curry yan o pabor. No? Mas lalo kang mayayari pagka gumawa ka ng resolution, ukol dyan. Dahil kitang-kita mo yung corruption na ando sa resolution nyo. No? So hindi ko alam kung saan nila kinukuha yun. Yung resolution, Kags Butch, is ibig sabihin naman nun, kung nakapirma yung majority, inaalaw ng mga kagawad mo. So hindi lang yung sipo ng barangay at si treasurer ang sabit. Yun na nga Kaya nga, pagka lagay mo sa papel, mayayari ka ng hindi oras. Ang Commission on Audit at ang accounting, saka ang DILG, lahat po ng mga national agencies, sasabihin naman sa iyo teka lang, bawal yung ginagawa mo, huwag mo na ulitin. Yun naman hindi ka naman kaagad na, bawal yan, kasuhan ka. Hindi naman ganun tigil mo na yan. O kaya, ipasosoli sa iyo yung ginastos mo. So, para hindi mangyari yun, disallowance ang tawag po doon. Okay.
Para hindi mangyari yung disallowance o ano, i-ano nyo na muna. Sabihin nyo na muna sa COA, balak namin magbigay ng ganito eh. Paano ba po pwede? Pwede na may paalam. O, pwede. Para lang naiintindihan mo at kung gagawin mo nga o hindi. Maraming salamat, Kapitan. Medyo clear na po yan. Sa third segment po, pag-uusapan naman natin, magbibigay si Kap Donton ng kanyang saloobin tungkol po dito sa nabibinbin na BSKE term setting proposal. Lahat po yan dito Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay